horizon, do we have a credible defense? For example, bumili tayo ng FA-50. Dalawang question kagad, dalawang question. Bumili ka ng FA-50. 2015. Nagamit siya sa Marawi, 2017. Dalawang initial na fighter jet, FA-50. Wow! Boom! Nag-jet. Tinamaan yung tropa. Well, hindi pa kasi bihasa eh. Tinamaan yung tropa natin. Alang yan. Friendly forces eh. Alang nga ng toko ayan. Oh. Kasi baka gamitin mo yung jet. Ba't mo gagamitan ng jet yung stationary naman yung target eh. Tapos mapapalpak pa. So mali yung aiming, di ba? Gentlemen of the Cadet Corps, this is important. Bakit? Parang may sarili tayong mundo. Sa tingin nyo ba, hindi nagmamodernize ang buong mundo? Ang China hindi nagmamodernize, North Korea hindi nagmamodernize, Thailand, Vietnam, etc. Russia hindi nagmamodernize. And all the other countries, Japan, siyempre, allies natin. Australia, buying a fleet of submarines. 20 yata yung target nila. And then tayo will follow through with two initial submarines. Have we modernized the armed forces? Siyempre, sagot. Yes. Yes, sir. We have modernized. Kaya ba nating tapatan yung mga kalaban natin? Yung mga potential nating kalaban? Of course, ang sagot. No. No. Bakit? Yung ngayon nga hindi nga natin makuha yung Scarborough Tapos sasabihin ni Banks, the Mindanao secession is doomed to fail. Paano masasabi yung doomed to fail? Wala pa nga nangyayari dun Wala pang tapatan ng lakas ng puwersa. Wala pa Panay salita lang yun Itong sa Scarborough, ayan, wala pang isla dun. Bato lang yun, bato. May dalawang, hindi si Senator, yung bato doon, naka-standby lang doon dalawang barko ng Chinese Coast Guard at may mga milisya. Nilalagyan nila ng cordon nila, ng floating barrier. Hindi nga natin. Ano ba yan? Bato lang yun, di natin ma-recover. Paano pa yung Mindanao? It is doomed to fail. Ano ba yung mga salita na yan? Actualization, tama ba? Magmamodernize tayo. Ano yung gusto nating orderin? Yun ang problema. Because at the end of 15 years, we should have been modernized or in the process of continuous, that keyword, continuous modernization. And how you gonna do that? Because in the first years of it and in the succeeding years, 15 years, ang mangyayari ngayon, may 15 years ka, uy, di pa tayo develop. Kasi yung binili mo, nauna, luma na, papasok na sa classic. Di ba, pagka classic cars, 20 years na siya, ang edad niya, pumapasok na siya sa classic, pwede ng collectible. Yung mga 1976 na mga L-type na Lancer, inabutan niya yun. Yung L-type na Lancer, collectible na ngayon yun, ilan na lang yung tumatakbo. 76, 86, 96. 96, yun ang kolekta na siya. Ano na ngayon? Papunta na tayong 2026. Di talaga super collectible. Lalo na yung mga 1950s, yung mga Benz na yung mga Ferrari, yung mga Porsche, yung Corvette, yung mga magaganda, yung mga muscle car na ng time na yun. Collectible na ngayon, million na ngayon yun. So, BRP Sierra Madre. Bilyon na yun. 1990, China decided we will not be embarrassed anymore. Yung history natin, puno tayo ng kawalangyaan ng mga Westerner. Mga walang yan. Sinakop tayo, pati Japan sinakop tayo, mga animal na yan. Pinagpapatay ang tao natin. Kaya nag-decide ang China after the revolution, yung cultural revolution nila, eventually a leader came out at sinabi, we are deciding na ayaw na nating ipahiya tayo, to be humiliated as a people. Ayaw na natin, tatayo tayo. We will become an economic power. Number 2 sila ngayon sa buong mundo. And we will develop a military that will enable us
to fight a war, and not only to fight a war, but to win the war. Kaya pala ganon sila sa Amerika ngayon. They can challenge. Kaya pala sila ang pinakamalaking navy ngayon sa buong mundo. Talo na nila yung Amerikano. Pero in terms of quality, may edge ang Amerikano. Meron pa rin silang submarine na gusto natin, naintindihan natin ngayon, yung iba nating mga planner, mas maganda yung submarine. Kasi yung surface warfare, wala kang kalaban-laban. Meron tayong barko, ubos yan. Sa unang bagsak, ubos yan. Meron tayong mga jet, ubos yan. Babanatan mo, meron tayong 12 na fighters, na multi-role fighters, na ek-ek namang multi-role fighters. 95, nagpaalam ang China kay Ramos. President Fidel Valdez Ramos nagpaalam. Bossing, pwede ba, Mr. President? Uukupahan namin yung mischief reef. Magpapagawa lang kami ng mga pawid-pawid doon, yung mga shanty-shanty. Tobacco. Bakit? Sir, kasi kinakailangan yung mga fishermen namin, kawawa, buti ng bagyo ganun ba? O sige, pwede rin siguro tumawag dyan mga Pilipino, di ba? Yes, sir, yes, sir. Gawa sila. Maya-maya, bunker yung nakakabit. 1995, nagpagawa ng mga shanties. Aba ngayon, military base na ngayon yun. O, paano? Paano yung we will not lose an inch of Philippine territory? We speak West Philippine Sea, ginigipit na tayo. So, at the end of, by 2027, are we capable of defending ourselves? Are we capable? Of course not. Yung ngayon nga dadalawang barkot, ilang militia yung ilang militia na bangka ng barko ng ng China, hindi mo maalis sa Scarborough, dumadayin yung mga fishermen natin Bakit? Because yung number 3, attitude natin. Kahit anong gawin natin, bilhin ng mga gamit because we do not want to engage. Yun yung totoo. Huwag nating lokoy sarili natin. Number 3, no amount of modernization if we do not want to engage with the Chinese. Ayaw nyo magpalubog, nilelaser ka na, hinaharangan ka na, pinaparalel ka lang ganyan. Yung supply line, yung supply mo sa BRP Sierra Madre, tinitiran. Wala. Ganun pa rin tayo, malamig. Hindi tayo utak pulbura. Pero that emboldens the Chinese at yung mismo pinaka-dangerous is the people sa mainland China. Sinasabi nila, atin talaga yan Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ang ating matutunghayan ngayon po ay si Kadado ng Pinoy Survivor channel dito sa YouTube. At ang kanyang i-discuss dito ay yung 15 years horizon ng pagmo-modernize ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. So, i-discuss niya dito kung ano yung nangyayari doon sa 15 years na yon dahil matatapos na po ang 15 years horizon na tinatawag na ditong darating na 2027. So, tinutukoy niya dito, handa na ba kayo? Or nakakompleto na ba kayo ng modernization nyo dyan sa ating sandatahan lakas? So, tatalakay niya dito, ano ba ang gusto nyo? Ano ba ang dapat gawin? So, marami siyang mga brilliant ideas dito na dapat nating matunghayan at ating mauunawaan ng lubos kung gaano ka-brilliant, bright ideas ng ating magiting na si retired Captain Clemente Enrique ng Scout Ranger. So, kaya ako nasabing brilliant ideas, guys. Dahil hindi po siya kinain ng sistema ng ating gobyerno. Naintindihan niyo po ba yun? Yung bang, kung ikaw kasi nasa loob ng gobyerno, kakainin ka na ng sistema. Nariyan na yung magiging corrupt ka sa maraming aspeto. So, ang corrupt po hindi lang sa pera, kundi sa paggawa ng desisyon at marami pang iba. Itong ating magiting na si Kadado,
na dating Scout Ranger ay marami siyang brilliant ideas na pwedeng gawin ng ating mga namumuno sa ating mga opisyalis ng ating gobyerno sa dito sa Pilipinas. Nabubulbul na ako. Pero gaya nga na sinasabi ko, siya po ay hindi kinain ng sistema ng ating mga opisyalis ng ating gobyerno dito sa ating inang bansang Pilipinas. So kaya siya nakapagsalita ng ganito dahil hindi siya korap eh. Alam niya yung kanyang sinasabi at alam niya kung ano po pwedeng mangyari sa hinaharap. So, tunghayan po natin guys, yung kanyang mga brilliant ideas para nang sa ganun, umayos na ang ating bansang Pilipinas. So, tunghayan na po natin. At bago po ako magsapol ay aking muna pong pasasalamatan ang aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. At magpapasalamat din po ako kay Sir Dado ng Pinoy Survivors at puntahan niyo po yung kanyang YouTube channel at marami po tayong matututunan. Tweet na, sinasabi ko po, puntahan nyo. Marami po tayong matututunan sa kanya. So, ito na po, si Sir Dado, si Retired Captain Clemente Enrique ng Scout Rangers. Ito na po siya. Ano ang gusto natin mangyari? Okay. Ano ba gusto ninyong mangyari? Tanong niyo mga sir, mga kabalyero. Ano gusto niyo mangyari? Ako, kung tatanungin ko yung sarili ko, wala nagtatanong naman sa akin. Kung tatanungin ko yung sarili ko, ang gusto kong mangyari, at the end of the 15-year horizon, I can produce my own cars. My own military equipment, kumbaga. Dati bibili ako ng pick-up brand new. After 15 years, noong 2012 ko binili, after 15 years, it's 15 years old. So, kakarag-karag na yon. Marami ng bangga yun. Ganon din yung binili yung FA-50, ganon din yung binili yung barko, lahat yan. Ngayon, bibili kayo ng submarine. Hindi pa ako pupunta doon sa pangalawa kong naisip. Babanggitin ko na rin, makakalimutan ko. You do not compromise on the quality. Babalikan ko yan. You do not compromise on the quality. Kasi yung FA-50, nag-compromise kayo dahil sa pera. Kaya yung number 2 ko na sinasabi, funding. Number 1, ano ba gusto nyo talaga? Ano ba gusto natin talaga? Number 2, ano ba talaga yung pera? Yung budget. Number 3, yung attitude. Ito yung may bearing, nagko-compromise na tayo. Kasi di natin alam yung 1 and 2 eh. O yung number 2, kontento na tayo, hanggang doon na lang tayo. That's why kung yung pera lang ninyo is number 2 is so much, and then, na ang haba na listahan mo sa fighter, gusto mo F-22 Raptor, gusto mo ng F-35, gusto mo ng F-16, Gripen man lang, nauwi tayo sa FA-50. Kasi, hintay ka na naman ng shower, ng Congress, ng pera, na dinapasukan ng politika, naghintay tayo. Meanwhile, yung modernization ninyo, tameme na. Wala na, lihis na, wala na sa ulo. Why? Kasi yung sarili ninyong mundo, ang iniisip nyo, paano yung mundo ng mga kalaban, potential na kalaban, lahat ng allies natin, nagmamodernize din silang lahat. 1990, China decided we will not be embarrassed anymore. Yung history natin, puno tayo ng kawalangyaan ng mga westerner. Mga walang yan. Sinakop tayo. Pati Japan, sinakop tayo. Mga animal na yan. Pinagpapatay ang tao natin. Kaya nag-decide ang China after the revolution, yung cultural revolution nila, eventually a leader came out at sinabi, we are deciding na ayaw na nating ipahiya tayo
to be humiliated as a people. Ayaw na natin. Tatayo tayo. We will become an economic power. Number 2 sila ngayon sa buong mundo. And we will develop a military that will enable us to fight a war, and not only to fight a war, but to win the war. Kaya pala ganon sila sa Amerika ngayon. Take and challenge. Kaya pala sila ang pinakamalaking navy ngayon sa buong mundo. Talo na nila yung Amerikano. Pero in terms of quality, may edge ang Amerikano. Meron pa rin silang submarine. Na gusto natin, naintindihan natin ngayon, yung iba nating mga planner, mas maganda yung submarine. Kasi yung surface warfare, wala kang kalaban-laban. Meron tayong barko, ubus yan. Sa unang bagsak, ubus yan. Meron tayong mga jet, ubus yan. Babanatan mo, meron tayong 12 na fighters na multi-role fighters na ek-ek namang multi-role fighter. Bumili tayo ng kumita 18 billion para mabili yun, pesos. Nabili yun, and then it's now aging, depreciated almost half, minemaintain pa, nagamit na, siyempre may flying hours. Philippine Airlines, Cebu Pacific, AirAsia, lahat ng airlines, they have to buy a new fleet of commercial airplanes. Why? Because of their aging fleet. After so many thousand hours ng service ng aeroplano na yon, it has to be scuttled, yung pwede nang gawing spare parts na lang. And then they will buy something new. Ganon din dapat ang thinking ng defense natin. Ganon din. Kasi sa private sector ang thinking, pagka 5 years old na yung kotse ko, bebenta ko na para mapaglumaan pa yan. At least yung 5 years old, mabenta ko pa ng 700,000. Yung 1.4 million. You see, yung parehas naman yung nangyayaring logic. 700,000. Lumabas sa kasa, 1.4 million. The moment lumabas sa kasa, 1 million na lang yon. And then, dagdag yung mga and then, ang presyo, from 700, 800,000, thereabouts. Kasi nga, mileage, dent, mga gas-gas, bangga, etc. Bumper, usually ang may bangga, at saka yung kanan dito sa fender. Ay. So, bakit ginagawa natin yon? Bakit sige-sige tayong ganon? So, wala na, dahil ko sinabi, no? Ngayon, confused na rin ako, eh. Sa dahil, malagyan yan. So, ano ang gusto natin? Gusto ko, kung ako yung masusunod, ang gusto ko, after 15 years, number 1, nakaangat tayo. Meron tayo papakita. Something to show for. Kaya nating depensa yung sarili natin. Number 2, I will not depend on government to give money to me, budgetan nyo ako, at nakaganyan ako, nakasahod ako, popolitikahin nyo ako, gagamitin nyo ako, etc. para lang sumunod sa inyo. Dapat self-reliant na tayo after 15 years. Self-reliant na tayo. Nakagawa na tayo sarili nating barko, sarili nating jet fighter, sarili nating lahat. Nakagawa na tayo. Kaya ang dapat ang tanong doon sa 15-year horizon na yon, again, isa na naman na is that paano natin mapopondohan yung self-reliance natin? It is a priority para hindi recurring yung another 15 years. Walang di na tayo modernize noon. You know why? Because nagmo-modernize din yung kalaban. You see? Yung starting point, malayo. 1990 sila nag-start, tayo 2012. No? 1990. 1995. Nagpaalam ang China kay Ramos. President Fidel Valdez Ramos nagpaalam. Bossing, pwede ba, Mr. President? Uukupahan namin yung mischief reef. Magpapagawa lang kami ng mga pawid-pawid doon, yung mga shanty-shanty. Tobacco. Bakit? Sir, kasi kinakailangan yung mga fishermen namin, kawawa, buti ng bagyo eh. Ganun ba? O sige, pwede rin siguro tumawag dyan mga Pilipino, di ba? Yes, sir. Pero gawa sila. Maya-maya, bunker yung nakakabit. 1995. How bold they were. 1992, yung ating mga galing na mga Senado, tinanggal ang Amerikano, pero it was divine intervention. Sumabog yung
Sumabog yung Pinatubo, 1990, 91. 1992, wala na sila. Sinasabi sa akin ng mga CIA at embassy officials, ang kaibigan ko, Iking, first name basis, o Dado, Iking, ganon, ang tawag nila sa akin. We're confident we will not leave you. We will not leave the Philippines because the president may utang na loob sa amin. Sinong president? Si Cory. Ano utang na loob? Persuasion flight nung 89 ko. Paano? Tumawag sila na magigiba na rin sila. Tumawag, and then, ayun. Nag-persuasion flight yung mga Phantom Jet. Kaya hindi matatanggal yung basis kasi ibibito ni Cory. Okay? Pero sumabog yung Pinatubo divine intervention. Kaya God is in control, mga guys, ha? Lahat na nangyayari, in control siya. Hanggang kay BBM, nalagay siya, nabudol Pilipino, in control si Lord. Kaya kayong mga nasa gobyerno, huwag kayong makakakalimot, God is in control. Tubuan sana kayo ng humility. Mawala yung arrogance ninyo. Kasi malatapos kayo. Sa ibang video, sabihin ko yan. So, balik tayo. So, 1995, nagpagawa ng mga shanties. Aba ngayon, military base na ngayon yun. O, paano? Paano yung we will not lose an inch of Philippine territory? We speak West Philippine Sea, ginigipit na tayo. So, at the end of, by 2027, are we capable of defending ourselves? Are we capable? Of course not. Yung ngayon nga dadalawang barkot, ilang militia na bangka ng barko ng China, hindi mo maalis sa Scarborough, dumadaing yung mga fishermen natin Bakit? Because yung number 3, attitude natin. Kahit anong gawin natin, bilhin ng mga gamit because we do not want to engage. Yun yung totoo. Huwag nating lokoy sarili natin. Number 3, no amount of modernization if we do not want to engage with the Chinese. Ayaw nyo magpalubog, nililaser ka na, hinaharangan ka na, pinaparalel ka ng ganyan. Yung supply line, yung supply mo sa BRP Sierra Madre, tinitiran. Wala. Ganun pa rin tayo, malamig. Hindi tayo utak pulbura. Pero that emboldens the Chinese at yung mismo pinaka-dangerous is the people sa mainland China. Sinasabi nila, atin talaga yan Kita mo nga, tanga yung mga Pilipino. Tanga yan Inaangkin nila atin yan, hindi nga nila mapaglaban Ay, nako. Yan ang masakit. You see, Scarborough, we will only regain Scarborough if we engage the Chinese. Yun nga. Okay, nandun na tayo ngayon sa meron tayong mga allies. Meron tayong allies. Maganda yun. Meron tayong allies. Pero sila, ang pakialam nila is yung interest nila sa country nila, countrymen nila. Tayo, ang pakialam natin, yung interest natin, sa atin dapat, di ba? Pero nakaasa tayo sa allies. Meron tayong EDCA, meron tayong yung Mutual Defense Treaty na pagka inatake tayo, armed aggression, meron tayong tulog mula sa Amerikano. You know, people in the Defense Department, baguhin nyo lang, ilang salita dyan. Hindi na tayo na kailangang bumili ng mga gamit Sa totoo lang, yung real talk, baguhin nyo lang, armed aggression, armed attack, and or hostile aggression. Idagdag nyo yun, dalawang salita, and hostile aggression. Ngayon, kung di pa kayo kontento, ilagay niyo yung definition ng hostile aggression. Yung sinasabi ko sa previous vlogs. Lasering, hostile aggression. Yung paralleling, yung binabadya, shadowing, hostile aggression. Banggain ka, hostile aggression. Kasi ang China, alam yung playbook Alam nila na armed attack. Paano ngayon? Hanggang wag silang gumamit ng armas. Pagka tayo nauna, hindi naman matitrigger yung mutual defense. It has to be the enemy ang mauna
para matrigger yung ganun mag-isip ang Amerikano. They will not go into war na tayong nauna. Hindi. Pero pagka sila ang nauna, wala silang pakialam. Tayo, mahahatak sa mutual, because of the mutual defense. Tangan natin eh. So, imbis na nag-isip tayo, anong nangyari? Nalubog tayo sa lalong kompromiso. Nandiyan eh. Tapos merong mga bases. Ang sa akin, i-maximize. Number 2. Ano tayo sa number 2? Kasi malinaw na. Ano ang gusto kong mangyari? Gusto ko at the end of this, we can somehow stand up against them. Sige, discuss ko na. We can somehow stand up against them. Meaning to say, kaya natin silang magkaroon ng conflict, kaya natin. Because meron nga tayong alliances. And, nag-isip tayo that in that 15-year horizon na nasayang, na-develop natin yung ating human resource. Kung ang thinking natin, nung number 1, ano ang gusto kong mangyari? Tanungin niyo ako, ang gusto kong mangyari is not only the purchase of military assets, but also developing our own assets, Philippine-made, technologically uplifting the Filipino capability of defense. And number 2 yung number 1 assets, number 2 self-reliance. Sarili nating ginagawa. Bumili ka ng isa, kalasin mo, and paintindi mo sa ating DOST, o kaya kung sa mga scientists na rin, kaya nyo ba yan? Tawagin niyo yung gumagawa nung mga termite control, yung mga inventor natin, lahat sila, kaya nyo ba gawin yan? Isusot yung helmet, tapos nun, may mga targeting system, kaya bang gawin yan? Or, mag-arrange kayo ng government to government technology transfer. Hindi yung bili tayo ng bili. Pwede naman pala bili tayo ng bili. Okay. Dahil kung tuloy-tuloy na ako, Sesya na. Tapos nun, number 3, which is more important para sa akin. You have to look at it, tayo dito aggarbyado, mga pare ko. Aggarbyado tayo, mga pare ko. Number 3. Bakit? Kasi nagsisimula tayo, wala tayong fighter, sila may 1,200 na may mga missile sila, may mga barko sila, daan-daan Kaya, o paano yan? late O sige, na tayo. ang sagot doon, meron tayong mga allies. O right there, na-equal mo na O di ba? Na-equal mo na. Ba't tayo bibili ng mga asset? Balik ako sa panahon 15 years. Bibili tayo ng asset, pagka mahal-mahal ng mga asset, tapos noon, kulang yung pera, and then nag-compromise tayo. Yung pangatlong attitude natin, mali. Hindi nga natin alam kung anong gusto natin. O sasabihin nyo, alam nyo yung gusto ninyo. Because at the end of it, hindi tayo modernized. Luma yung gamit nyo. Yun. Paluma na. And then, Bulok kulang na. yung pera, again, kinakailangan. Mag-modernize na naman. The third AFP modernization law. Walang katapusan ng modernization yan because mali yung tirada, mali yung sistema. You keep on buying equipment and you keep on resorting to compromises. 4 yung 5 pagpilian, 5, ang the best ito, Amerikano, kahit anong Google search mo, what is the best submarine, lalabas dyan, Amerikano. Why? They have the technology, nuclear power, etc., etc. Lahat ng delivery, anywhere in the world. Yung kanilang aircraft carrier, pinakatakutan sa buong mundo. Meron silang 11. Ang China, 3. Ba't kinakailangan natin pahirapan yung sarili natin? Allies natin ang Amerika, allies natin yung Israel. The best tank in the world, yung Israeli tank. Or one of the best. Kitang-kita ngayon sa gera. Huwag yung Abrams ng US kasi gas-gasler yun. No? Aviation fuel ang kinakain, no? Tsaka masyadong, mahal. Magastos. Mga missile system na Amerikano, okay. Etc. Pagsamay mo, Japan, South Korea,
British, probably, pero Israel, definitely, and so on, from our allies, then you can have a shopping list. Ang problema, tayo, kulang yung pera, number 2, susunod yung ating attitude na hindi natin alam yung gusto natin mangyari. Kung alam natin, we will start to compromise because of lack of funding. Diba? So, paano na? Kaya at the end of it, whether alam natin yung gusto natin o hindi natin alam yung gusto natin, at the end of it, real talk, at the end of 15 years, sasabihin sa inyo ng inyong armed forces, mga bossing sa Senate at Congress, Mr. President, kailangan pa natin ng isa pang 15 years. Walang niyang We buhay. need another 15 years. Why? Because we are not self-reliant. Nako. Because we keep on compromising on the purchase of equipment. Why? Because of number 2. Because of number 3. Because of number 1. Hindi natin alam yung gusto natin. Hindi natin iniisip yung at the end of this, can we defend ourselves? Kaya nga, yung counterpart na sinasabi ko, to counter this, dapat itong tatlo na to, pinasok mo na dito. Ano yung tatlo na yon? Hardware, military hardware, the people, yung asset dito, the people, and yung self-reliance. Meron tayong ginagawa sa sariling barko, fine. Diba? Kaya ba natin gumawa ng sarili nating fighter? Hindi. Kaya ba natin gumawa ng sariling barel? So, pwede naman tayong kumausap ng ating ally, sino dyan na magagaling mag-technology transfer tayo. Uy, subject yan sa, sa management. When you talk of development, no, technology for development, people skills, no, then the processes and the equipment. So, yung ginagawa natin ngayon, nagtuturo tayo ng balikatan, pero for what? Mas maganda yung mga kausapin na natin yung counterpart natin. Diba? Sabi ko na rin, yung number 2, pondo. Bakit, sinabi ko na yan sa previous vlog, bakit hindi government to government o maglabi tayo sa Congress nila, maglabas tayo ng Lend-Lease Act for the Philippines. Yun. $1 trillion payable for a time period of 20 years. Total, 100 years na tayong magkachokaran. No? 100 years na tayo. You owe us. We stuck by you. Maraming namatay na Pilipino noong World War II. Yung sinabi nyo, I shall return. Natagal ninyo bago bumalik. We stuck by you. Naglanding kayo sa Pilipinas para maging stepping board ninyo papunta sa Japan. Okay. Tumulong kami. And ever since, allies kami. Allies kami sa Korea. Ilang Pilipino namatay din doon. Lumaban. Pinakita namin. Nag-withdraw kayong lahat sa UN. Kami lumaban. No? Kami magandang allies. Sa Vietnam, politika, ayaw magpadala ng tropa, ayaw mamatayan eh. O di, pag-issue lang ng mga kulambo at blanket. Pero look guys, na US, lalo na sa ating defense, sa Defense Department, at Malacanang, lugi tayo eh. Binibigay ninyo yung ating bases, and then what? Ano? Exchange deal na subukan ka parang aso na eto, ganyan, bigay. Hilingin nyo yung Lend-Lease agreement natin. Meron tayong mutual defense eh. Pagka sila nasapak sa gera, lalaban tayo para sa kanila eh. O, ilang Pilipinong mamamatay. Bigyan nyo kami ng Lend-Lease agreement. Bigyan nyo kami ng $1 trillion. $1 trillion para hindi kami nagko-compromise. Para alam namin yung tatahakin natin kahit ilang ano pa yan. So, staggered yung pagkuha, staggered yung payment, pero you can plan ahead, AFP, tsaka defense. You can plan for 100 fighters. See You how can plan for brilliant. 40 submarines. 20 submarines na kamo. 20 is good enough na US, Ohio, o Virginia class na submarine, nuclear power, etc. Kung meron dapat baguhin sa ating mga batas, ayusin ng Congress. Whole of nation approach ang gawin. Hindi yung ganyan. Alam naman natin yung NTFL CAC na kaya nananalo tayo ngayon, 1,800 na lang, down from 25,000 ang panahon ni Cory Fidel Ramos.
down to 1,800 na lang, isang front na lang. Dismantled na yung 4 pa na guerrilla fronts. Nakita niyo Oh, kung weekend. gaano ka-brilliant si Sir Because David. of NTFL Cup. Tapos gusto nyo ikulong yung si Padoy tsaka si Celis. Mga animal kayo. Mga bobo. Ang ano nga doon, hindi yung AFP, yung Congress. kaya nga ano linawin ko lang ano. Mas may Yung center Congress. Tapos nun mag-asta kayo, yayabang ninyo, honorable. Kaya nga. Na hindi nga kayo ano. Anyway, panaimbisiga kayo eh. Wala naman nangyayari. Pagdating sa budget, idinatanggil ninyo, ginagawa yung aso, yung mga agency. So, nasa na tayo ngayon? Palpak ang ating Senate at Congress. Bakit? You lobby for a $1 trillion na Lend-Lease agreement na we can get in tranches and then we can order that will guarantee na ma-order natin yung equipment sa kanila over a time frame, kunyari 5 years. Then that will modernize us. Really, that will modernize. Kaya natin bayaran yun. Because if we are able to defend our Ayungin Shoal, we can extract oil therefrom and then kaya natin gamitin sa atin. Hindi tayo dependent sa oil ng abroad and then kaya pa natin yung windfall, nagbebenta pa tayo ng oil and gas, tapos etc. Yung shipbuilding natin, kaya natin gumawa ng sarili nating shipping para yung mga Pilipino natin, hindi nag-ano sa ibang lines, ibang shipping lines. Doon sila na-employ. Bakit hindi lang Pilipino ang yun nga sabi ni Jer Cañedo sa akin. Napapa-PI din siya na the irony, we are an archipelagic nation, archipelago, at the time 7,000 islands, 7,107 islands, and we don't have shipbuilding capabilities. Ang lupit, di ba? Ang lupit eh. Dapat nga malakas sa atin is yung Navy at yung Air Force. Wala eh, baliktad eh. Ang malakas is yung Army. Di ba? Yung Army. Because, kagagawan nitong mga NPA. lintik na mga rebelde NATO, lintik na CPP, NPA, NDF, na meron 3 dyan sa Congress na tinatanggal, dinedepand ang NTFL Cup. Ay, mga kalukuhan ng Pilipinas, di ba? Nakaka-stress eh. And anyway, so yung 3 na yon, ito, alam ba natin yung gusto natin? Alam ba natin yung direksyon? Do we know our vision? Ano yun? At the end of it, ano ba? At the end of it, at the end of every activity, there should be an outcome. Maglaro ka ng basketball championship, at the end of it, gusto mo, champion ka. Then how do you do that? You train. At the end of fishing, gusto mo meron kang 20 tons na makuha. Then how do you do that? At the end of training, ang gusto mo, yung mga sundalo mo, ang gagaling. Mga mamamatay tao, kahit sa mo isabak, hindi matatakot. Panay mga hardened. Oh, how do you do that? So, at the end of every activity, merong outcome na gusto mo. Filipino people at the end of elections as an activity, an outcome na gusto natin is that matino yung mga binoto natin. Eh, nabubudol tayo eh. Yun lang. That's why you go back to the drawing board and then you correct. Where is the mistake? Tama. Kaya defense officials, I am airing to you, I'm talking to you live, I'm talking to you, I'm sharing to you my opinion. Number 1, something's wrong with the way we see things. Something's wrong with our direction. Because why am I asking now at the end of 15 years, are we modernized or not? My answer is no. Because lahat ng binili mo do sa first year out of the 15 years, then second, third, fourth, lahat yan subject to depreciation na. Yung binili mong mga uniforme, abay luma na, butas-butas na, palitan mo. Yung binili mong mga night vision, ano na, foggy na, nasira na, wear and tear eh. Yung binili mong mga barel, buring na nga daw, sa term ng mga sundalo, loose bore, kaya nga, buring, gano'n. Eh, buring is, excuse me, may mga,
mga call girl, ang ganon. Sa Davao, yun ang tawag. Okay, so, ano na eh, kasi loose bore na nga daw eh, no? Loose bore. So, that's why, you have to see yung lahat ng activity, the outcome should be favorable. Kaya nga, laging tinatanong, at the end of the 15 years, nagastos ba namin yung tamang pera? Kasi nga naman, di ba, sabi ko kanina, yung pera na ginagastos sa atin ay may kapalit na tinitimbang ng Kongreso at ng Senate at ng leadership na pinapriority tayo, hoping that nakita ninyo, kayo nakapwesto, na at the end of it, the expectation is we can defend our territory. We can fight any external aggressor. Kaya nga, may mali dito sa tatlo na to. May mali sa funding. Sinasabi ko na nga, pasukan ninyo ng Lend-Lease Agreement, country to country. Kung ayaw ng US, go to the next country, Israel. Mag-Lend-Lease Agreement tayo. Yun. Okay? How much ang kaya mo ibigay sa amin? $500 million. Go! O $100 billion. Go! Diba? $100 billion, multiply mo ng 5. That's 5 trillion ba yun? Oh. And then we do not have to compromise. We can buy, we can plan. Pero dun sa number 1, sinasabi ko, yung tatlo, gusto natin ng asset. Pero yung asset naluluma. Kaya gusto natin ng self-reliance. It generates jobs. Gawa tayo ng sarili nating lahat. Yun. Sariling baril, sariling barko, sariling jet, sariling supply plane, sariling missile, sariling drone, sariling lahat, uniforms, etc. Because you have right away a market, a ready market, the Philippines, and then you have other third world countries na pwede natin pagbentahan. 180 countries, armies all over the world, pwede natin pagbentahan if we have komento a ako lang. better product. Yun nga, ang sinasabi niya rito, dapat magkaroon tayo ng sariling pagawaan. Ito lang guys, bigyan ko kayo ng ano niyan. Tayo po ay angkatan ng mga bakal ng mga Japan, ng mga Hapon. So sila umaangkat dito ng bakal at dinadala natin sa kanila. Tapos sila naman ang magpoproduksyon ng mga sasakyan. Kagaya ng makina. Yung makinang mga metal na ginagamit nila doon sa paggawa ng sasakyan, galing po dito yun sa Pilipinas. Lingid sa inyong kaalaman, galing po dito sa Pilipinas yun. At umaangkat sila dito, kumukuha sila dito ng mga metal para gawin nilang makina ng sasakyan. Tapos, pag na-production na nila doon, na-assemble na nila, babalik uli sa atin, bibenta na, buo na sasakyan. So, napakasaklap. Imbis na dito tayo gumawa ng produksyon, tapos meron tayong sariling produksyon ng mga sasakyan, maayos sana. Kasi narito lahat sa atin yung yung mga parts kagaya ng mga metal, kulang lang tayo sa idea, kulang lang tayo sa pag-aaral. Kasi nga, yung mga naunang gobyerno natin, wala Iba yung iniisip nun So, napag-iiwanan na tayo. Yun nga po ang sinasabi ni Sir Dado. Napag-iiwanan na tayo. Imbis na tayo nakapagsimula pa noon, nung 1990s, edi sana mas pa ang lamang natin sa karatig bansa natin, like ng China, ng Japan, napag-iwanan tayo. Number 1 tayo nung araw. Kung hindi nyo po alam na number 1 po tayo nung araw, mas mayaman pa tayo sa Japan, sa China, lalo na sa Indonesia, sa Vietnam, sa Taiwan. Mas mayaman po tayo dun sa mga bansang yun. Kumpara ngayon, wala tayo. Pangalawa na lang yata sa kulelat sa Asia patungkol sa ekonomiya. Kasi wala po tayong sariling konstruksyon o pagbubuo ng isang bagay, kagaya nga sinasabi ni Sir Dado na dito na tayo mag-assemble
ng sariling atin. Kaya lang, umaasa pa rin tayo i-import tayo. Imbis na tayo nag-export, tayo nag-i-import. Yung nga lang bigas eh. Dati tayo nag-export eh. Tayo ngayon na nag-i-import. Di ba? Nakakalungkot. Tayo nagbibigay ng kaalaman sa mga Vietnamese ng araw. Nagpupunta pa sila dito para mag-aral. Ang nangyayari ngayon, tayo na yung umangkat doon ng bigas. So, yun sinasabi ni Sir Dado na magkaroon tayo ng sariling industriya natin sa lahat ng bagay o maraming bagay. Kagaya nga nito sinasabi niya na bakit hindi tayo mag-create ng sarili nating mga military equipment? Kaya naman natin. Kung wala tayong mga sangkap doon sa sinasabing ganong mga baril o metal, mag-import tayo. Pero dito rin natin gagawin. Dito natin ipoproduce. Yun ang sinasabi niya rito. So, napaka-brilliant mind ng ating si Sir Dado. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, marami po kayong matututunan dito kay Sir Dado, si retired Captain Clemente Enrique ng Scout Rangers. So, yun nga. Kasi ito, kaya nga sabi nga niya, wag nyo kung susulsulang ako'y kumandidato sa gobyerno, politiko, senador, kongresista, wag. Baka nga raw siya kainin ng sistema ng ating itong hinaharap nating gobyerno. Di ba? Kagaya ng resolution number 10, hanggang ngayon hindi sinasagot. Di ba? Yung liquidation by certification. Wala. Kung patatakbay natin si Sir Dado sa politika at magiging politiko siya, baka siya kainin ng sistema. Yun nga yung sinasabi niya. Yung mga nakaraang vlog niya. Panoorin niyo yun. So, yung sa aking mga bagong subscriber po, puntahan niyo po yung ating magiting na si Sir Dado. Ang kanyang YouTube channel ay Pinoy Survivor. So, ituloy na po natin. And the Filipinos can do that. We excel abroad. Why not excel here? Pangatlo, we have confident, prepared, organized reservist. Yun. Kasi, balik tayo dito sa number 1. When you are in the thinking process, sabi ko, ano ba gusto natin mangyari? Teka, nagsisimula tayo dito mag-develop ng armed forces natin, modernization. Kung ako nasa mesa, sasabihin ko, gagastos kayo, kahit anong gastusin ninyo. That will not ensure na modernize tayo. Ang sa akin, isipin natin, mga Pilipino, mga gentlemen of the Cadet Corps, isipin natin, saan tayo pwedeng lumamang? Saan tayo pwedeng lumamang? Saan? Pwede tayo lumamang? Definitely hindi sa equipment. Wala pa tayong capability. Pero pagka nagkaroon tayo ng capability at magagaling yung mga inventor natin, magaling yung mga engineer natin, mga scientist natin, magaling yung manufacturing process natin, magaling yung disiplina, kunin mo yung mga OFW na nagtrabaho ko saan volunteer, kunin mo yung mga original na mga Pilipino ng Danao, etc. So, it's just trusting and being confident with the Filipino, no? So, gawa tayo ng sarili. Then we become confident, may trial and error yan, may budget, etc. Imbis na pili tayo ng pili. Kasi yung binibili ninyo, luma ng luma. Di ba bumibili nga kayo ng kotse? Sino dito yung niretain yung kotse niya na karag-karag na 20 years old? Sira-sira na nga. Lagi kang tumitirik. Classic ka. Benta mo, bili ka ng bago. Bago mo, you compromise. Bakit? Second hand eh. Bakit? Lakang pere. Di mo kayang brand new. Pero yung iba, ang lakas ng loob. You see, nangyayari sa atin. Nangyayari sa buhay natin. Yung iba, magdadaw ng 100,000 imbis na maglabas siya ng 500,000 na second hand. Maglalabas siya ng 100,000, 200,000. Titignan niya yung kita niya versus yung monthly. 5 years to pay. 3 years to pay. Depende sa month. May mga ganung offer. Diba? So, brand new yung ginagamit niya. Habang ginagamit niya, after 7 years, 5 years, kalahati, 700,000, makabili ngayon siya na another brand new. Labas siya, kumita pa siya eh. And then, monthly. Because ang tingin niya, over time, may improvement yung buhay naman niya. Kakalkulado niya. So they take the risk. Why don't we think that way? We arrange a government-to-government transaction na we have a lend-lease agreement na kung
$1 trillion, maganda. $2.2 trillion, mas maganda. That will afford us, allies. Pwede ba kayo, paguhan ninyo, 500 billion sa'yo, 500 billion sa'yo, 1 trillion sa'yo, etc. We come out with a shopping list worth $2 trillion from our allies na gusto naman nila tumulong tayo kasi kaya nila, ang taas na economy nila, tayo nandito. Pero nakikita nila, kaya naman natin. Because over the span of history, hindi tayo nagde-default. Yun. Panahon ni Cory Ramos, take over si Cory, inonor niya yung utang ng Marcos regime. The Filipinos never defaulted on our loan. So, kunyaring 20 years span, 15 years, binigyan ng Amerikano, nagde-deliberate pala sila ngayon, may proposal, bigyan nila yung Taiwan, 12 years to pay. So, parang bumibili lang tayo ng kotse. Pero tayo, syempre, yagal natin, parang bumibili tayo ng bahay. 100 years na tayo sa Amerikano. Ang tagal na natin. Sino ba yung tinulungan natin noon? Yung mga refugee ninyo, tinulungan namin. Yung Israel, tinulungan namin, World War II. Dito sila, binala sila rito. So, we can. Yung Korea, South Korea, lahat umantras kami, hindi lumabang kami. May monumento nga kami dyan. Lend-Lease Agreement from all our allies na okay, we can get enough funds in number 2 so that we will not compromise and we can buy $100 billion. $100 billion, ilan yung mabibili nating FF? 100. We come out with 100 na fighter hanggang 200. O hindi, 100 na fighter, 100 na drones, unmanned. Then we train our people. Yun yung sinasabi ko dito. You train your reservists very well. You train your active personnel very well. You merge your retired people, kasama ko ron, retarded people, imbis na nagpapalaki ng Itlog. ng balls o kaya nag-fishing o kaya nagpa-farming, etc. in their spare time. Why don't involve them in the organization ng every region, every province, merong agad, may reservist command o reserve corps na work na 150,000 to 200,000 men, immerse mo doon sa mga reservist mo, 40 million of them all over the country, immerse mo, and then you have now an organization headed by a 3-star or a 4-star, no? And so on and so forth. Active, retired, and reservist na. Sinabi ko sa mga vlog ko so that meron ka ng organization and then ang gagawin na lang is pakonti-konti pero with the money, huwag niyong peperahin, walang resolution 10 tayo, Yun. walang resolution 10, you account. Yung Ano ba naman kailangan para sa training yan? Bala. Lecture. And then the retired can do that with common training agenda. Let them handle guns, let them teach them so that babalik ako to sa number 1. Anong gusto nating mangyari? Gusto kong mangyari, in doing all this, we're trying to modernize. We shouldn't leave our people, our reservists behind. They should also be modernized because when push comes to shove, ubos ang armed forces, kanino kayo hingin ng tulong? Doon sa mga reservists. At saan tayo magkakaroon ng edge? Meron ng Chinese ng gamit, meron lahat silang gamit, tayo walang gamit, sige, bili tayo ng ating gamit. Magkaroon tayo ng self-reliance sa gamit, pero yung pangatlong, very important, turuan natin ang ating mga reservists such that, ano ba mangyayari? Pagka tayo ginipit ng ginipit, pagka nagkaangasan yan, ano mangyayari? Gera! O ano mangyayari? Excuse me, mami. Ano mangyayari? So, ang next time, ang ano dyan, pasok sila sa atin. Are we prepared? No. Maharang pa siya ng modernized armed forces? Kuno? No. Because we are not enough. Armed forces nga natin is not enough, 180,000. Because there's no budget again. Para maging 200, 500,000, there's no budget. But pwedeng magkaroon ng sandamakal na reservist and then i-activate pagkakailangan. Pwedeng simulan yung training nila. Because ang laki ng manpower. And you only need, sa tingin ko, mga 10,000 per person.
Eh kung sa 1 million, that's 10 billion. 10 billion sa 1 million. You only need 400 billion para to train everyone. Thereabouts. 400 billion. Siguro may economies of scale. Let them buy their own, o kahit nakapatalon lang sila, naka-rugged attire, naka-civilian. Never mind yung mga marcha-marcha. Walang mangyayari sa marcha-marcha. Pero yung preparing them for the undeniable eventuality na magkakaroon ng aggression, armed aggression, they can defend their families, they can defend their provinces, they can defend the country. In the event na malipol ang armed forces na yun talaga mangyayari. First wave atake, second wave, remember, first wave atake, second wave atake, ubus ang ating armed forces, wag naman sana, knock on wood, but they will keep on defending. So, mas maganda, nandun tayo sa posture na at the end of this, gastos tayo ng gastos, meron tayong self-reliance, we can produce our own. Meron tayong ready na force multiplier, mga reservists na naturuan because hindi ninyo iniwan sila. So something is wrong. Tinitignan ko yung Horizon 1, Horizon 2, Horizon 3. Wala doon yung reservists panay equipment ang hinahabol natin. Panay armed forces yung natututo, nag-upgrade. Nasaan dito yung reservists nyo? Marunong ba mag-handle ng M16, ng AK, ng Garand, ng whatever, na weapon? Marunong ba mag-operate ng machine gun? Marunong bang gumawa ng booby trap? Marunong bang mag-first aid? Marunong bang etc. 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 But you can do that during peacetime. Ngayon, 1 year, organize ninyo yung ating reservists by region and then give the training manual, instructions, agenda, priority, priority, priority. ABCD, ito tuturo ninyo, ito yung module. Bahala yung mga yung mga dating sundalo na pumopensyon naman, na wala namang masyadong ginagawa. Ano ba naman yung for love of country na one day, punta kayo doon, linggo, turo-turo. Tapos nun, pagdating dyan sa marunong na lahat. Tapos may training instructions, YouTube, o kaya sa Facebook, na during their spare time, na nire-review nila. O, di marunong na. And then we are ready for war. We do not engage in war, but if war is forced upon us, we are ready. Then we are modernized, at least sa people. Pero yung sabihin yung modernized tayo, 15 years, natapos yan. Walang mangyayari sa atin. Talagang tamukyo tayo. Kaya mga bossing, mga kabalyero, I hope hindi masama yung loob ninyo. I hope na. Komento po natin. So, ang sinasabi nga ni Sir Dado dito, nakita nyo, may brilliant mind na, may brilliant ideas pa siyang sinasabi rito. So, yun nga, kulang ang modernization natin sa mga kasundaluhan. Kasi nga, hindi pinopondohan ng ating gobyerno. Kasi nga, walang pera din ang gobyerno para ilaan sa ating mga kasundaluhan. Ano ang sinabi niya rito? Brilliant idea. De umutang tayo sa ibang bansa, kung hindi tayo pautangin ng ating si Uncle Sam, de lumipat tayo sa Israel o kung sino man yung ating mga kakampi, mga kaalyado. Diba? Magaling ano. Sabi nga niya, umutang tayo ng I think 1 trillion ba, Sir Dado? Dollars o 2 trillion dollars. O hindi tayo pagbigyan, di lipat tayo sa sa iba nating mga kakampi, kaalyadong bansa na marami magpapautang diyan. At kaya naman natin bayaran 'yon. Sasabihin ng iba, utang na naman, ganun sige nga, umutang nga yung gobyerno nun, saan napunta? Wala. Di umano, yung iba napunta sa bulsa-bulsa nila. Saan pa gusto nyo? Ito, magdidepensa sa ating bansa. Hindi naman sinasabi ni Sir Dado na pupunta tayo sa gera. Tayo yung naka-defense mechanism lang tayo. Hindi tayo yung aatake. Kumbaga, depensa tayo. Kung tayo atakin, di syempre lalaban tayo. Kaya lang, pag inatake tayo, lalaban tayo, wala tayong panlaban. So, ito yung sinasabi niya, mag-prepare na tayo. Kasi darating po talaga yon. Wag naman po sanang dumating, pero
Nasa Biblia rin yun. Talagang kailangan natin maghanda para protektahan ang bawat isang mamamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. At saka pa ba tayo magsisisihan bandang uli? Kung sakali mang dumating yung puntong ngayon, wag naman sana mangyari. At saka tayo mag-iisip na, oo nga, tama si Sir Dado, mga brilliant ideas niya, brilliant sinasabi niya doon sa kanyang vlog. Tsaka lang tayo mag-iisip na gano'n, tama pala si Sir Dado. So ngayon pa lang, isip-isipin na natin. Kumbaga, wag na natin batikusin yung mga ganong dadagdagan na naman budget ang AFP, Armed Forces. Sila po ang pumoprotekta sa atin. Hindi po ba natin naintindihan yun? Palapit na ng palapit yung mga di kaaya-ayang pangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. Hindi pa rin kayo namumulat. Yun nga sinasabi ni Sir Dado. Kaya nga, inaanyayahan ko po ulit kayo, puntahan nyo kanyang YouTube channel, Pinoy Survivor, at marami po kayo matutunan. Hindi lang po itong mga ganitong topic, marami pa po. Yung nga, tungkol sa buhay nga niya Pagka yung napanood nyo, ako, baka mapapawaw kayo guys. Yung mga bagong subscriber ko na hindi pa nakakakilala sa ating magiting na si Sir Dado ng Pinoy Survivor. Tuloy po natin guys. So huwag tayo maghinayang na budgetan ng ating sandatahang lakas. At yun po ang ating tagapagtanggol. Tuloy po natin. Enlighten kayo. Emphasize, number 1, ano ang gusto nyong ma-attain at the end of the 15-year horizon? Somehow, it has to end. Continuous modernization, continuous na hingi ng pondo sa Congress, at the mercy of Congress. Ay, Ngayon, message na naman. Presidente, gagamitin niyang datanggil na ganyan para tayong mga putya binili ng 2 trillion, and then magko-compromise pa rin kayo kasi kulang-kulang, hindi nyo alam kung ano yung gusto nyo di ba? Bibili ka ng submarine. Ay, nako. Wala naman pera. Pero yun nga, sabi ko, ayusin nyo yung pondo, ayusin nyo yung pondo, Lend-Lease Agreement from our allies. Yun. Ambisyonin nyo yung $1 trillion at least, hanggang $2 trillion. Yun. On a span of, para bumili nga kayo ng kotse. Diba? Para madaling maintindihan. Para Sulugan. kayo nag-loan, bumili kayo ng bahay, 30 years to pay, 25 years to pay. Para bumili ng bahay, nag-down ka. Ang ganda na yung bahay mo. Hindi ba ganon? Kahit mahirap bumibili ng bahay, kung ano yung abot kaya, magda-down ka, minsan walang down. Ready to occupy, and then hulo ko na lang. How brilliant it Yung mga is, housing project. So, kung it can be done, financing, etc., etc. Pero look at it that way. And then, kasi ganun din Kung magdededicate ang Congress, kunyari 2 trillion, i-dedicate ng Congress yung parang 10% lang ng ating GDP o GNP, 10% in dollars. So sa mga 10 billion dollars, that's half a billion. Tama, mga ganon, half a billion. 560 billion, 10 billion dollars. Every year, pasok dyan sa Lend-Lease Agreement na yan. Pero, na-forward mo yung development ng armed forces natin, then we can stand up against any aggressor, we can defend our territory, we can produce our own equipment, our own assets, and we have trained 40 million reservists. Galing. Then we are ready. Tama. Di ba? Ngayon, kung gagamitan ninyo ng politika, wala na, talo tayo. Yun Pero lang. that should be the mindset. Ano yung gusto mo mangyari? At the end of it, gastos tayo ng gastos. Kasi sa bawat gastos natin, meron tayong sinasacrifice na government services. Ngayon nga, baha sa Mindanao. Paano yan? Kawawa naman yung mga tao ron na baha. Ngayon, paano? So, ang ano dyan, ang pinaka-the best dyan, isipin kung paano na gumagastos ka, pero yung result mo is tama. I hope na-cover ko lahat, no? So, emphasize, yung tatlo na question ko, may mali. Kasi, at the end of it, luma na tayo. I hope na nakapagbigay ako ng tamang example. Bili kayong bahay, bili kayong kotse, ganun din. Okay, bumili ka ngayon. Kahit second hand yan, mag-depreciate yun. 9 years old na yung binili mo, mga frigate, no? O kaya yung jet, binili mo, magte 10 years old na.
halfway na siya sa 20-year depreciation. Of course, may mga asset ang US na ano. Pero di ba maganda na kung nagpo-produce tayo ng sarili and then nagkaroon tayo ng eureka moment, eureka, nakaproduce tayo ng isang equipment na lahat ng armed forces sa buong mundo ay gustong bilhin. Kasi napakagaling. Kunyari, naka-invento tayo ng matutunaw yung whatever, no? Ang ganong klase na weaponry. Ang daming bibili. Kahit sa Africa o kaya sa South America, yung mga ganun ba, o kaya sa Middle East, ang daming pwedeng bumili. Then it becomes an industry. Yun na lang dapat ang thinking. Defense industry. Yun. Okay. So, kasi nakadalawang 15 years na eh. Actually, pangatlo na eh. Hindi, dalawa. Una kay Ramos, tapos ngayon. Now, balik ako. 1990, China. 2024, China. The armed forces in the world that can challenge US from 1990 na humingi 1995 humingi ng permiso kay Fidel Ramos. Sigman of Asia, Philippines. Humingi sila ng permiso. Occupy nila yung Mischief Reef. They have gone a long way. 1990 to 2024. 34 years. If we put our minds into it, 15 years modernization kay Ramos, 95 hanggang 2010. 15 years mula kay 2012 kay Pinoy, kay Noynoying hanggang 2024, 30 years. We should have gone a long way. If the Chinese can do it, how come di tayo? What's the problem? And dami naman nating allies. China, baro-baro, ganon-ganon, tingin-tingin, kopya-kopya. Wala eh, talagang sukdulan na ba talaga wala tayong pag-asa? Or talagang hindi lang kayo nag-iisip, hindi lang tayo nag-iisip. Natataig tayo ng kabubuhan mentality natin. Okay? So, hanggang doon na lang ako. Na-stress na ako mga sobra eh. Stress to this. Hindi ko naman problema yan. Problema ng armed forces yan. Kasi, yun lang. Not meant to question your credibility, but is only to question the outcome. The outcome. So, Be thank you, honest Sir to Dado. ourselves. At the end of 15 years, by 2027, third horizon, tapos na. Total spending natin, trillions. Naka 2 trillion na ba tayo? 2.5 trillion tayo, no? Kasi yun yung vision eh. Sa 2.5 trillion, 3 horizons. So, nandun na tayo sa pangatlo. At the end of it, are we truly credible? Nasa middle pa lang tayo. Nasa middle. Oh, sige. Pwede ba magkaupakan? Sabi ko nga eh, kung with all that money, nang concentrate tayo into something na meron tayong lamang, imagine if all that money, nilagay mo na lang muna sa submarine, ano? At that time, kung ganun yung mindset na, ano ba ang pinakalamang, tignan mo yung armed forces sa buong mundo, ano yung lamang ng Amerika? Submarine. Yung carrier, isang target lang yan eh. 11 carriers. Boom, 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 boom. Strategic target, no? Tactical pala. Tactical target. Patay. Kasi takot silang lahat sa aircraft carrier and the power that it can project kahit saan parte ng mundo. With all that complement ng aeroplano, no? So, kailangan sa unang target, timbog ang aircraft carrier. Priority target nga yan eh. Kasi yung mga forward na bases ng Amerikano, floating, moving bases ng Amerikano. And it can create havoc. Kita mo pinadala dyan sa Middle East, 2 aircraft carrier. Pagka nagkagulo, talagang, dito sa atin, nagpapadala sila ng 2. Diba? 3, 2. Meron sa Japan eh. Meron sa South China Sea. So, kahit i-google nga ninyo, Amerika ang number 1 sa fighter, may sinasabi, stealth technology and all that. America number 1 sa submarines. No? So, sana kung ang naging thinking natin, we excelled in one thing muna. Pwede, no? Pwede. Hindi yung chapsuy. 2 dito, 12 dito, aeroplano.
ilang helicopter, ilang light tanks. Sana kung inisip na lang natin na tinraining natin yung mga individual na reservist natin mula noon hanggang ngayon, na isali nyo, na i-factor in ninyo na yung tatlo na sinasabi ko. O kaya, nagpo-produce na tayo ng sarili natin ngayon. May ano na tayo, may karapatan na Advantage tayo na na maging puwersa sa isang gera na parating. Yun lang, 1,000 Pilipino laban sa 40,000 na Chinese nung Battle of Yuldong na nasa history yun, Korea, na may dalawang mayor na namatay. Ang pangalan ngayon ng mess hall, Yap Hall, si Colonel Captain Conrado Yap. At yung 1,000 na yon, may monumento sila doon, may bantayog sila na ino-honor sila ng mga South Koreans, kasi kung nakapasok yung ano doon, yung North Koreans, yung Chinese, wala. Kaya nakiutang na loob nila. Yun. 1,000 Filipinos, in fact 960 against 40,000 Chinese. Nag-withdraw, buong UN nag-withdraw, tayo lang ang nag-hold the line. Ganong katapang ang Pilipino. Di ba? Kaya dapat ang investment, para sa akin, kung ako tatanungin ninyo, sa Pilipino, sa ating mga reservists. Of course, I'm not saying na huwag niyong isipin yung armaments, yung mga military assets. But, it is a great disservice kung ang inisip niyo lang asset, self-reliance, but not the reservists. Di ba? Ang sa akin, priority yung reservists because pagkalabanan, nagkaungusan, nagkainitan ng ulo, nagkabakbakan dyan sa West Philippine Sea o kaya dyan sa may Taiwan na yan. Ang susunod, Pilipinas. They would want to occupy in a war environment. They would want to occupy the Philippines because of our resources, pagkain, raw materials, etc., etc. And our people, easy to conquer. Kuno, because walang alam. Pero if we prepare ourselves, 40 million na pumatay ng tigsandaan, tig-10 na lang, 40 million, tig-10 na lang. Oh, ilan yon? 400 million. Diba? 40 times 10. 40 million times 10, 400 million. O, di naubos yung reserve nila. Matitira yung nasa mainland na population and they will surrender. Ayaw na nila. Because this war can be fought ng tao sa tao. We have caves, we have mountains, we have of course there's technology involved, but sa akin, mas may chance tayo na mag-survive if we do not rephrase. Sa akin, may chance tayo mag-survive if we make sure that the Filipino people, our reservists, are prepared, organized, and prepared. Diba? Sayang yung talent na kunyari galing PSG, mga dati kong sundalo na nag-PSG, counter-terrorism, counter-ek-ek, counter ganito, booby trapping, mga ganon, sniper. Imagine, isipin mo makaturo ka ng 1 milyon na sniper, tsaka 1 milyon na ranger, panalo ka na dyan eh. 2 milyon na agad yun, panalo ka na yan. Yung sinasabi ko sa previous vlog. So, really is very important. Okay, so nahaba na pala ng oras ko. Hanggang dito na lang ako. I hope na klaro. Sorry sa mga kabalyero, pero yun talaga eh. Something's wrong with the way we are thinking, no? Something's wrong. Na if wala yung pera, we should ensure na merong pera. And the way to go is Lend-Lease agreement. Government to government, pwede naman para tayong bumibili lang ng kotse o kaya ng bahay na staggered yung payments, may layaway plan, pwede pa kayo humingi ng grace period, 1 year, 2 years, and then mag-aano siya. Congress, walang gagawin kundi budget, kasama lang yon sa budget,
na siguradong pambayad yon. We never reneged on a loan na hindi tayo nag-default. And bakit tayo mag-default ngayon? Eh, kaya naman natin bayaran yan. Because if we are able to defend our territory, we can extract oil and gas dun sa West Philippine Sea na pwedeng yun ang gamitin natin pambayad. Pero lumakas yung armed forces natin. And kung kunyari naging babayaran mo yung tao na ma-employ nung ating defense industry na dinedevelop natin, then babalik din sa economy yung pera nila kinikita. Tama? At yung produkto na maganda, kay uniform o kay night vision, kay Bino, whatever, pwede nating ibenta abroad. Kasi maganda. Proudly Philippine made, pero maganda. So, dapat ganun ang ano natin. Hindi yung bili, kulang pera, kaya compromise. So, we end up owning FA-50. We end up owning Spanish submarines or ano pa mga klase submarine na nag-ano sa atin, nag-offer. Eh, kaya nga search mo nga sa Google, kaya nasabi ko, in-emphasize ko, dapat, kung bibili tayo ng fighter jet, yung top na. Diba? Or Top of the yung line. second best from the same country. Because that country like the US will not sell sa atin, lalo na sa sistema natin, yung pinaka top secret nilang weapons. Pero they're selling to Israel. Ba't ganun? So we can demand. Hinasayang natin kasi yung mutual defense na yan. Mapapasok tayo sa alanganin, sa gera, mapapasok tayo sa gulo. Pero what are we getting out of it? Wala. Wala naman di ba? Mm. Ang kung titimbangin ninyo, mas na-outweigh yung danger na makukuha natin from having these bases in our country. Mas siguradong lulusubin tayo because of the bases. Had it been, wala yung bases na yan, and then, ina ninyo, US, FU, sasabihin ng presidente dati, FU, tapos sasabihin naman sana natin ngayon, FU, China. Lahat kayo, FU. Pro-Filipino, dapat ang thinking. Tama. Kung sige, mag-trade tayo, pero umayos ka, wala dapat na ganyan. Magpapasok ka sa ano namin. Merong tribunal ruling nakikita nila, di nga natin kayang depensa yan. So hanggang doon na lang ako. Maraming salamat. Masyadong Maraming salamat din, Sir Dada. Vlog so far. Pero had to explain it. I hope na na-realize ninyo. I hope na, lalo na sa Defense Department, sumakat yung likod ko lalo na sa Defense Department, Maraming salamat, Sir Dada. naintindihan niyo ibig ko sabihin. No? Maraming salamat sa inyo. So, do not compromise. If you have to buy submarines, buy the best one. Even if we only have one best submarine in the world, may laban tayo. Diba? One submarine that cannot be detected, one submarine that doesn't have to surface. Kung, again, yung thinking guys, ba't ka bumibili ng submarine? Kasi nakatago. Kasi ang warfare, ang daming aeroplano, ang daming drone sa itaas. Yung bibili kayo submarine na mag-i-snorkel na 3 linggo, magsasurface siya. Abakan lang yan. O di tapos. Magkano ilalabas nating pera para bumili ng submarine? Yun yung punto. Buy the best submarine na it can stay 7 years sa ilalim. O how many years sa ilalim? Tapos na yung gera, nandiyan pa siya sa ilalim. And it created so much devastation sa kalaban. Di ba? And if you have 10 of that, 20 of that, 40 of that, wow, then we are a force to reckon with. Dagdag mo yung, tsaka yun dapat na priority Yung saan tayo pwedeng lumamang. Saan sila kulang? Submarine detection, submarine torpedo, etc. Yung pwede tayo mag-deliver ng firepower, ng devastation sa cities nila para mawala yung fighting will ng kanilang mga tauhan, ng kanilang mga tao.
At tigilan nyo na yan. Magkaroon ng pressure sa government. Then sila, internally, magkaroon ng civil war. Dapat ganun ang mindset. Hindi yung, dapat meron tayong frigate, dapat meron tayong fighter planes, etc. Kung saan pwedeng mag-excel. Isip, saan pwede. Pero nag-iisip man, sige, magkakaroon tayo submarine. Magko-compromise naman. Ang bibili natin, diesel-powered. Naku, patay. Mamatay lang yan, submarine na yan. 3 linggo, surface siya. Dapat natin yung nuclear na it can stay underwater, it can deliver intercontinental ballistic missiles. Di ba? Para matakot sila. Kasi meron tayong 40 ganyan. Paano mo may bibiling 40? Lend-Lease Act, ino-order yan. Hindi porke in-order tayo, bibideliver nila next year. Hindi. Bakit? Pagka bumili ba kayo ng kotse, minsan wala nga yung kulay na gusto nyo. You have to wait for it. Hanggang sa dumating. So, ganun din. Pero nasa production line yan. So, kung pwede tayo mag-squeeze in ng order sa ating mga allies na meron, ano ba naman? Pengin, 5 kagad. 5 kagad. Dalawa muna ngayon. Dalawa next year. Ganun ba? Etc. Galing. Kasi ang pinag-uusapan natin, there is no more time. Tick-tack, ubos na ang time. China is willing to go to war, probably can go to war by 2025. Uy, next year yun. Or 2027. So you see, we have squandered 15 years under kay Ramos and then another 15 years, that's 30 years, and now we are at the end game. So, all the more na tama yung sinasabi ko, prepare nyo yung tao. Kasi kahit mag-warfare dyan sa dagat at sa ere, hindi mo mapapatay. Anong gagastosan mo ng 2 milyon na missile ng isang Pilipino? Maubos yung economy mo niya. Maubos kayo. 100 million Pilipinos. Fighting dyan, kunyari, 40, 40 million o 30 million. Sipin mo yan. Mahal-mahal ko, ilang missile yun. Ilang magtatago lang sa ilalim. Pupunta lang tayo sa mga tunnel, sa mga kuweba. Di ba? Pero we can kill military personnel nila. We can attack them. Kasi marunong kung hinanda natin. Okay? So, yun yung yung utak na parang yung China. We will fight a war even without the necessary assets and technology. We will fight a war that we can also win because of our people. If we prepare our people, we can win the war. Kasi patigasan lang yan. Playing chicken lang yan. Kung sino unang iiwas, talo. Pero pagka tayo sumapul sa kanila, kaya natin silang banggain. Mano a mano. As displayed nga ng history. Hindi lang naman sila binangga natin, pati Amerikano binangga natin, Kastila binangga natin. Bibili tayo ngayon ng submarine sa Kastila. Na hindi. Kailan ba nanalo yung Kastila? Tinalo nga ni Lapu-Lapu Tinalo nga ng Amerikano Fake nga yung tinalo nila Bonifacio nila nila Aguinaldo, ang Kastila So paano? Tapos bibili tayo nga. Nakakatawa nga. Why? No, sa Commanding General ng Army, why will we buy howitzers from Italy? Sabi nga nun, kasi proposal nun ng G4 Logistics, may nag-o-offer sa atin, kailangan natin ng bumili ng mga 105 na kanyon para sa Army. Simple lang sabi ni General Cañeso, why will we buy 105 howitzers from Italy? Will anyone here tell me if they want a war? Wala nga nanalo, hindi nga nanalo sa gera, tapos bebentahan tayo ng gamit nila, hindi mo bibili tayo ng baril, bibili tayo ng baril sa kanila, bibili tayo whatever equipment, hindi naman nanalo sa gera. Sino na nanalo sa gera? Yun, Israel, di ba? Amerikano, talo na sila sa Vietnam, pero yung initial na stages, panalo Amerika. Hindi ka, no-brainer technology-wise, number 1 ang US Hindi sa pro-US ako. Nag-iisip lang ako. Bibili tayo, gagastos tayo. It is our right na bumili. Kayo nga, bumibili kayo sa sakyan, mamimili kayo. Toyota ba? Ano tawag dito? Mitsubishi ba?
o Ford, o Chrysler, o di ba? Kung SUV o pickup, mamili kayo kunin nyo lahat ng brochure, yamping ninyo, test drive nyo lahat before you commit. Siyempre, iniisip mo, not only yung quality, iniisip mo, yung maintenance. Masiraan ka anywhere in the country, kaya bang ayusin yung port ng mga mekaniko ng Pilipino? Hindi, Toyota di ba? So may consideration. Why don't we think of the same things when we're talking of trillions already? Di ba? Hinay-hinay. Huwag mag-compromise, huwag mag-second hand. Isipin, quality tayo. So, hanggang doon na lang ako. Sobrang haba na. Totoo ba yan? God bless the Filipino people. Hindi bless pwede them. kong ilan na ba ito. Hatiin ko siguro, part 1, part 2, para hindi masyadong haba. Sige, thank you, Sir Dado. So, God bless the Filipino people. God bless the armed forces. God bless Gibo, Secretary Gibo. And God bless everyone. Mabuhay sa inyong lahat. Kung hoy, patchoy. Sa Tagalog, kung pu, patchoy. Okay? Sige, thank you very much, Sir Dado. Sige, Narin ako sa 23, ha. So, ating natunghayan sa ang ating magiting na retired captain Clemente Enrique ng Scout Rangers. So, ang gaganda ng mga sinabi niya, di ba? Yung kanya mga brilliant ideas, mind, na kanya pinaliwanag dito, makatotohanan naman. Kasi eksperyensyado tong si Sir Dado, yung, kumbaga, yung mga diskarte niya sa pakikipaglaban, yung kanyang mga karanasan nung siya ay nasa Mindanao, nagagamit niya sa pagpapaliwanag patungkol dito sa pakikipagdigma kahit saan pa man yan, sa ibang bansa o dito sa Pilipinas. Siya naman po, guys, hindi naman po siya gusto niya magkaroon ng gera o lalaban siya. Nasa defense mechanism po yung kanyang pinaliliwanag. Preparasyon patungkol dito sa kung sino man ang aangkin o aaway ng ating inang bansang Pilipinas. Naka-defense mode tayo. Kaya lang, ngayon nga lang hindi tayo maka-defense mode kasi wala nga araw tayong mga kasangkapan. Kulang pa tayo sa mga tauhan na po pwedeng humarang dyan sa aangkin sa ating inang bansang Pilipinas. Di po ba? So yun, hindi ko na po i-explain kasi talaga klarado naman yung kanya explanation dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, puntahan nyo yung kanyang YouTube channel, Pinoy Survivor. Lalo na hindi nakakilala mga new subscriber ko. Puntahan nyo. Talaga marami kayo matutunan dito. Very informative yung kanyang mga vlogs. At yung hindi nyo pa nalalaman ngayon, malalaman nyo sa kanya. So yun, guys. Nakakatuwa naman po. At shoutout po Sir Dado, nariyan po ako sa Panagbenga Festival ha. Baka naman. Baka hindi niyo ako puntahan. So maraming salamat guys. Hanggang dito lang po ang aking mamunting video patungkol dito sa ating Pinoy Survivor na si Sir Dado. At sabi nga sa inyo, punta na kayo doon. Mag-subscribe kayo sa kanya YouTube channel, Pinoy Survivor. At talagang 100% na marami kayo matutunan talaga. So, muli po, hanggang dito lamang po ganun din Sir Dado. Palo ng paalam, di makapagpaalam. Okay, sige po, maraming salamat. At sana ipagpalain kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At lagi sinasabi ni DIY KKB Informative, keep safe, God bless, and you have a great day. Maraming salamat po. See you on my next vlog. Sir Dado, nariyan po ako sa Panagbenga Festival ha. Itatawagan ko kayo ha. Salamat!